Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balag ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabat-labat na tao and evidence na ko po. May solusyon si Attorney Cristina Conti. Opo, may solusyon siya para makalaya si PRRD sa ICC. Grabe, ang ganda ng kanyang solusyon. Very magical. Very weird. At talagang papabor sa kanila. Pinag-isipan ng ilang beses, many times, pinag-isipan. Very genius ang kaniyang suhestyon. I don't know kung agree ba kayo, pero ako hindi ako agree. Ang tawag dito ha, parang pansariling interest lamang ang kayang iniisip. At halata talaga na kung susundin to ni VP Sara, mawawala ang pangalang Duterte sa gobyerno. At posible pa silang makukulong lahat. Alam nyo ba kung ano ang suggestion? Bakit alam ni Cristina Conti itong mga ito, no? Diba? Ang sabi ni Cristina Conti, si VP Sara at lahat ng mga Duterte na may posisyon sa gobyerno ay dapat bumaba sa pwesto. Kasi ayon sa ICC, isa daw itong rason kung bakit hindi mag-grant ang interim release ng Digong kasi yung pamilyang Duterte ay still powerful. Meron silang posisyon sa gobyerno na pwedeng gamitin daw ni Digong na takutin ang mga witnesses, nahabulin ang mga witnesses, natsugiin ang mga witnesses. Ganito na ba ka talino ang taga-ICC? Ganun ba ang mga huwis doon? Grabe ka, ano ba, very imaginative. Hindi naman logical thinking ang ginamit or critical thinking ang ginamit. Pero puro haka-haka lang. Puro haka-haka. Akala natin ang titingnan ng ICC ang yung kaso ng mga kaso ni Duterte ni Digong. Yung humanitarian rights ni Digong, hindi pala. So it means takot kayo sa mga Duterte. Pati ICC, takot sa Duterte. O eto ha, ito kasi ang chika ni sino ba yun? Ni Conti. Naniniwala po tayo na kailangan ding panagutin si VP Sara Duterte. Dapat nga na-impeach naman siya. Yes po, pwede ang Sara Duterte. Hindi yan, iba yan po. Sara Duterte, hindi yan totoo. Hindi yan sinabi ni Conti pala. Sara Duterte resign. Hindi yan. Wait for hour, hanapin ko ha. Yung sinabi ni Conti. Kalerke. Saan ba galing yung pag-iisip ni Conti? Na kailangan daw, ang tawag dito, mag-resign sila VP Sara at pamilya. Ito, may video pala. May video. Ito ang video ha, na kung saan sinabi niya delikado si Bato, di ba? Sina Bato at si Bongo ang susunod daw. Ito kabibig, manood tayo sa kung ano-anong mga bulala sa bibig ni Conti. Happy si Conti. Hindi mo talaga, kitang-kita mo sa pagbumuka na very happy siya. Ito kabibig, manood tayo. Ano magiging effect nito sa 2028? Effect sa 2028, because Sara Duterte is running and Sara Duterte is the daughter of this gentleman arrested, and taking into consideration that two other possible co-perpetrators of Duterte could be arrested, this whole case, including possible cases against Bato de la Rosa, and sabi nila, possibly against Bongo. Bato de la Rosa, medyo sure ako kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs, as admitted ang ama ng Tokang, si Bato de la Rosa, with two senators out of the picture. I don't know who the running mate of Sara Duterte will be kasi it was floated. So, yun yung major logistical difference. But as to political impact, I believe it as is. You have two popular, according to the ranking in the Senate elections this year, two popular figures connected with the Duterte
administration out of the picture by 2025, ay 2028, that could Para impact nang maging Madam probably the Auring ito si chances Conte. of Sara Duterte if she runs. Balik lang. So, meaning takot kayo sa itong two popular na sina Bato at Bongo. Takot kayo kung si BP Sara at Bato or BP Sara or Bongo combine power sa 2028 kasi hindi talaga kayo makakapasok. Ganun ba? O ito ang sinabi ni Conte Kabibig ha. O, i-share ko sa inyo. Grabe. Pang-blackmailing to eh. Bina-blackmail nila ang mga Duterte. Ito. Yung Kabibig ito kapag nag-resign si VP Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe pwede na nilang sabihin na wala na kaming kapangyarihan. Wow! International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Krista Conte said that the resignation of Vice President Sara Duterte and other Duterte family members from government posts could strengthen former President Duterte's bid for interim release. Grabe. This came after the ICC Appeals Chamber denied Duterte's request to interim release, partly due to his alleged influence, broad political network, and continued presence of his allies in power. Conte noted that stepping down from the public office could help address the ICC's concerns about potential influence or interference in Duterte's cases. Wow. Grabe no? Grabe ang plano no? Grabe ang script no? Pati yata ang ICC, parang alam na nila ang script parang alam ng ICC ko anong gagawin para mapababa si BP Sara sa para hindi makatakbo. O sige Sara, pumili ka. Makauwi ang tatay mo o hindi ka tumakbo. Or kayong lahat baste. Omar, sino pa? Pulong. Pati kaanib mga Duterte. Mag-resign kayo. Sure yan, makauwi si Digong. Wow. Grabe ang ICC. Ang lawak ng pag-iisip ng ICC. Diba? Parang blackmailing to. Grabe. Sabi ng isang netizen dito. Ito ang sabi niya. Sinong binablackmail ninyo ang mga Duterte? Makabayang black? Nek-nek nyo. Laban lang ng mga Dutertista ka-DDS. Never kayong mananalo sa ginagawa yung panggigipit. Mag-amina na tayo. Kating-kati na kayong bumida para pababain si Narcos pero hindi nyo magawa dahil kay VP Sara Duterte. Ubos ang samahan ninyo pag naupo si VP. Sorry, pero kakaprotektan nyo kay Narcos, lalo ninyong pinapalala ang lagay ng bansa. Ano akala nyo kay Junior? Ganon kabobo? Insurance policy niya ang mga Duterte para matapos niya ang 6 years. Kawawa din kayo. Sa tingin niyo, susuporta yan sa inyo next election? Alam nila una kayong magpapakulong sa kanya. Kaya pagdating sa 2028, kahit saan lumagay si Narcos, habulin pa rin siya. Kaya habang pinoprotektahan nyo ang bangag na gobyerno, naghahanda na rin sila kung saan sila tatago. Kayo ang tunay na sa tulipunan, mga oportunista. Di ba? Iba ang estilo ni Conte Bumaba kayo Bumaba kayo Sara. Si BP Sara unbothered at never nakipag-negotiate sa mga kalaban. Malinaw ang ginagawa ng Makabayan Black at NPA. Nag-declare sila ng giyera mula confidential funds issue hanggang sa papadala kay Tita Digong sa The Hague. At alam nila lahat na mag-i-extinct sila by 2028. Gusto nilang pahinain ang suporta sa mga Duterte. Ayaw nga niya ibuli daw ang kaanak ng mga biktima daw ng war on drugs. Tuloy ang laban pa din kahit denied ang interim release. Akala siguro nila mag-shift ang support sa Yellow Pinks at CCP na NPA, NDF kung di mag-deny interim release. Alam nyo kabibig, the more marami naaawa kay Pangulong Duterte. The more nasabihin nilang, alang matanda na, parang wala silang kapatid na matanda or lolo na matanda, di ba? How much more kung makikita nila ang pagmumukha ni Pangulong Duterte? Di ba? Parang binablackmail lang si BP Sara. Sige Sara, bumaba ka. Bumaba ka Sara. Sure ako na ang yung ICC pagbigyan kayo. Basta bumaba kayo.
Power grabbing in your dreams. She was voted by 32 million. Ayan, ano yan, blackmailing or hostage taking in The Hague. Are you an attorney out mo, madam? Political statement coming from the lawyer. No way, manigas ka. VP Sara will be the next president. Modern day hostage taking. Ay, ano ba ito? The ill advice from a bad lawyer. Their biggest fear is VP Sara will be the president. Interim release or no interim release, Marcos step down or not, one thing is inevitable, Sara will be the next president. The father is not the daughter. Their humility to uplift the lives of the Filipino people and save us from devil ideologies, yun ang ginagawa nila. God bless VP. It's just like her saying that the real motives or motivations behind ICC proceedings and its operation is clearly less about justice and more about pursuit of power and influence. Got it. Alam na namin yan. O, yan kabibigan. O, ang mga tao na nakaano, nilaglag ni Conte ang ICC. Di ba? Laglag talaga Conte. Oy, paano yung Conte? Laglag ka. Nilaglag mo ang ICC. Nilaglag mo ang script ni Marcos. Di ba? Si Duterte, alam mo, nilagay ni Marcos yan sa ICC, posible. Yan ay, tama, yan ang insurance ni Marcos. Na hindi talaga makakagalaw si BP Sara, na matatakot talaga si BP Sara dahil kung ano ang mangyari sa kanyang ama. Ang problema ngayon ni Marcos, kung doon matsugi si PRRD, hindi. Kung sino man ang politikong tatakbo under the Marcos administration, hindi talaga makakapasok. Ang chika-chika, si Bam Aquino Luxury sa Hontiveros, ang tandem na talagang, ang tawag dito, tatalo kay VP Sara kung sino man ang kanyang katandem. Yun na ang mga sabi sa amin ng mga kakamping ba na we want Bam Aquino and Luisa Hontiveros. Do you think Bam Aquino will run? I don't think so. Kasi he already secured the spot for senator. So kailangan i-enjoy pa niya. Magpondo pa yan na maraming kaipalan, marami pang gagawin pa niya para maraming mauuto sa kanya, maniwala sa kanya. Ganon talaga ang plano, hindi yung tatakbo. Si Risa, posibleng tatakbong vice-presidente or presidente kung wala talagang panglaban kay VP Sara. Ano ang gagawin ni Risa? Ano lang, dive na lang. Dive na lang ko. I-dive ko na lang to, bahala na kung anong mangyari. Di ba? Yun lang ang bibig ang ating Mrs. Libag-Libag for today. Grabe, no? VP Sara, bumaka sa pwesto para makalayas PRRD. Blackmailing ba to? Wow. Or, ewan ko bibig. Nakakahiya. Grabe, no? Ganun ang kailang iniisip. At nakakaisip talaga sila ng ganun. Knowing, di ba? Yun doon. Grabe. Natatawa ako sa mga statement nila. Natatawa din ako sa mga opinion nila. So, sa interim list, PRRD, posible unong makatulong sa apilang interim release ang kampo natin, ang pagbibitiw sa pwesto ni VP Sara at ilang mga Duterte official. Lalong napasama ang ICC sa ginawa ni Conte. Well lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.